Great day everyone! This is Ed's Realty Guide PH. For today's vlog, nandito naman kami sa Hope Residences, one of the project of SMDC dito sa 13 Martires, Cavite. Ang kinagandahan ng Hope Residences, walking distance lang siya kay SM City 13 Martires. And sa harap nito, merong market, mga palengke for your basic needs. Napaka-convenient. Saka napansin ko sa lugar dito, malinis yung hangin, hindi pa siya crowded. And kung sa mga basic needs mo, walking distance ka lang, lalo na nandito na yung mall ng SM. Ito yung property namin dito sa 13 Martires. Ready for occupancy na siya, meaning meron kaming rent-to-own na pwede na kayong makamove in for as low as 5% down payment and na-reach mo na yung 2 months monthly amortization. And then you will be eligible for turnover. Ipapasilip namin sa inyo yung community ni Hope Residences. So let's go! Residences, reason to invest in. We have promo top as of September 2024. Ang total amount ng unit is 2.8 million. Limited unit available for Pasing Mall. So, hindi siya applicable for all. For another unit na another yung Pasing, we have 10% discount. And we offer rent-to-own promo for as low as 5% down payment, around 118,000. You can already move in once na-reach mo na yung 2 months monthly amortization. We have for as low as 6,000 monthly for the first 1 year of payment. In the next year, magiging siyang 12,000. Ang kinagandahan nito, pwede mo nang parentahan yung property once na reach mo na yung payment milestone and naibalik mo na yung mga requirements like auto debit arrangement and contract to sell na pirmahan mo na siya. So, let's say nag-reserve ka dito kay Hope Residences ng 30,000. After 30 days, yung down payment na 118,000. In the third month naman, magi-start yung equity natin, let's say 6,000. And then, magiging eligible tayo for turnover after 5 to 6 months upon paying the reservation fee. Ito, ipapakita ko sa inyo yung sample units deliverable dito sa Hope Residences. Ito yung itsura ng hallway dito sa taas. May mga unit pa na under construction. Marami pa. Sa building kasi ito yung last na building na ginagawa. Yes. Last na punta ko dito yung mock-up unit doon. Ito sir, available siya sa system. Good condition yung unit. So anytime pwedeng ma-turn over. Once na-reach mo yung payment milestone. So, mas maganda, medyo higher floor. Second floor lang kasi tayo. This is the actual unit. Ito po siya, sir. Naglalakad po ako. Yan, dito. Yan, sir. So, box type po tayo dito. Pwede nyo palagyan dito, sir, na partition sa gitna. Yan, dito. Yan. And ito po yung ating kitchen. Papabuild-in nyo na lang po siya, sir. Ipapa-interior nyo. And ito naman po yung ating toilet and bath. Here po, kasya yung top load washing machine. Palagyan nyo lang dito siya ng shower enclosure. Ayan. Dito naman po yung ating refrigerator. I recommend dito, sir, facing mall na higher floor. Kasi kung titignan mo yung second floor, bakod yung view mo. Ilapit mo doon. Ayan yung view, sir. Pag mataas ka, sir, mas maganda.
second floor lang siya. Take a look with the unit. Kaya nire-recommend ko po ito. Amenity view siya. Maganda yung view, sir. Ayan, you have the view of amenity. Ayan. Then we have 2 window here. Ayan. Pwede nyo po kasi, sir, lagyan ng partition dito. Kung gusto nyo yung kwarto nyo, may window yung dalawa. Meron na tayong provision dito for window type aircon. Meron na rin siyang saksakan. So, dito lalagyan ng partition. So, ganito po yung partition. So, let's say hanggang dito yung bedroom. So, meron pa po tayo ditong living area. And dito po yung dining natin, sir. So, ito, sir, para ma-visualize nyo, lalakad po ako dito, sir. Ayan, kung gaano kaluwang. So, dito naman po, yan, sir. Maluwang naman po ito. Yung height ko po is 5'2". So, ayan. Nakita nyo po yung height niya. Ayan. Maluwang naman, sir, kasya na kayo dito. Then, ito po yung kitchen na pwede nyo pong ipa-renovate. Actual unit po ito. Then, tignan nyo rin po, sir, yung ating toilet dito. Pare-pareha lang po yung itsura niya. Dito, kasya po yung ating top load or front load washing machine. Then, dito, lagyan nyo na lang po siya ng shower enclosure. Papasok po ako sa loob. Ayan, sir. So, mataas pa rin naman po. Ayan. Pwede nyo pong i-customize to, sir, para bumanda siya. So, ito po yung ano niya, sir. Ayan, para ma-imagine nyo po kung gaano kaluwang yung ating toilet. So, ayan. Ganyan siya, sir. Ayan. Diba? Papakita ko naman po sa inyo yung dress-up unit. Ito naman po, sir, papakita ko po sa inyo ulit yung ating dress-up unit. Ito na po, sir, na-customize na. Meron na siyang upper cabinet. And we have lower cabinet here. Ayan, sir, meron na rin cooktop dito. At ito, sir, kasya yung ating double door na refrigerator. Tignan natin, sir, yung toilet. Ayan. So, ito na po yung itsura ng customized. Pero pwede nyo naman po ipabago. Depende sa perspective nyo kung mayroon kayong gustong concept. Actually, simple pa lang po yung ating furnishing dito. Ayan. Then, let's proceed na po dito sa ating living area. Ang design kasi na ginawa niya dito, sir, yung isa ginawa niyang living area lang, then yung isa is bedroom area lang. Ayan. Pero nasa sa inyo naman po, sir. Kasi medyo bulky po yung ginamit niya ditong mga furnitures eh. Kasi pag condominium po, like sa Mall of Asia, na mga 26 square meter lang namin, mas maliit dito, sir. Pero 4-seater na rin. Yun yung mga sofa bed. Yung ginamit niya kasi dito medyo bulky-in. 7-seater po na sofa. Ito, meron tayo ditong view sa amenity. Pwede nyo rin gawin, sir, ito split type na lang yung ating television para maximize natin yung space. Kasi nakain niya yung space dito, oh. Nakain niya yung space. So, ayan. And here, tama lang naman na nandito yung ating dining. Pero yung iba ko kasing client, mas maliit dito yung ginagamit nilang dining. So, medyo bulky yung ginamit nila na upuan. Ayan. Kasi gusto nila isa lang yung bedroom dito. And ito naman yung ating queen size bed yung ginamit nila na bed. Queen size bed. Ayan o. Queen size bed siya. Then meron ka pang space dito. Ayan, coffee table. Then yung ginamit niya glass, yung partition. Pwede namang wood or sliding door yung gagamitin mo dito. Then ang maganda dito, may office chair ka pa dito, office table ka pa, may vanity mirror, ayan. Then kasya din yung ating wardrobe here. Ayan, wardrobe. Medyo bulky rin yung ginamit. So, may carpet dito. Ayan. Binild yung ating deliverables dito. Pwede naman papalitan ng tiles. And meron chandelier. High ceiling po tayo, sir. Pansinin nyo siya. High ceiling. Oh, 5'2" lang ako, sir, ah. 5'2" lang po ako. High ceiling siya. So, kasyang-kasya po kayo dito.
FYI guys, dagdag ko lang, ang rental rate ng staycation or daily dito sa Hope Residences is around 1.8 to 2.5 a day for this kind of unit. Ang maganda dito, mataas yung rental rate ng staycation and mas mababa lang yung investment na ilalabas mo, pero mapaparentahan mo siya in the higher value. Ayun guys, nakita nyo yung vicinity dito sa Hope Residences and also the sample actual unit namin dito. Hope you like my content for today. Sa mga buyer na interested magkaroon ng property dito, the only requirements is government issued ID and sign form. Reservation fee is only 30,000. We can set a Zoom presentation anytime. Again guys, don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel and see you from my next vlog. Thanks for watching!